Hi guys! Good morning! Welcome back ulit sa aking YouTube channel ng Rumba Rampa in Hong Kong. And so for today's video, dapat hindi ko pa ito gagawa ng vlog. Ano, makikita niyo naman sa title. Masyado akong advance. Anyways, gusto ko lang siya sana i-share sa inyo. Well, today, it's December 2, 2023 and 14 days to go before my departure flight comes. And gusto ko sana i-share sa inyo kasi kahapon, uh, nag-reach out po yung agency po sa akin and sabi nila, confirm ko na ba raw na December 16 is my flight. So, nung nakaraan kasi, parang naging 50-50 kasi yon dahil nga ako, binibigyan ko rin kasi sila ng options na kung pwedeng mag-spend ako ng Christmas dito or sa January na. So, kagabi, yun nga, nag-ask sa akin yung agency kung confirm na ba kasi kukunan na po ako ng ticket niya. Sabi ko, sige po. Siyempre, ayoko naman ng mag-demand, no? So, kung ano na lang po yung ano ni amo, sige ko na. And, yun nga, after nun, siguro binook na niya ako. So, confirm na nga na December 16 na ako aalis. Sabi ng broker sa akin, 16 na madaling araw ako aalis dito. And then, pagdating ko doon, one day akong magre-rest muna while taking medical. Then, rest muna whole day sa boarding house. Then, kinabukasan yun na, diretso na ako. Susunduin ako ni amo doon sa agency para papunta sa bahay nila. And, ito guys. Ito na nga guys. I-share ko po sa inyo yung mga na-experience ko, yung mga ideas or signs na good ang iyong employer. Number 1, pagdating mo pa lang guys, sinundo ka na ng iyong amo sa agency. Yes, naranasan ko yan guys, nung first timer pa ako. As in, sinundo ako ng amo kong lalaki dun sa agency. And ngayong darating na pagbalik ko ulit sa Hong Kong, sabi ng broker ko na susunduin daw ako nila amo. So, it's a good sign na mabait ang amo ko. And sana nga po. I always pray that. I always pray that. Then, number 2, pagdating mo, syempre, yung iba kasi sinashower katulad ko nung first timer ako. Talagang pinag-take shower nila ako. Then, binigyan talaga nila ako ng mga gamit ko, like shampoo. Pero mga ano lang naman yun, guys. Mga maliliit lang yun kasi nga, pinagpaligo nila ako muna dun sa public place. Dun muna ako talaga na wash out ng mga, siguro para hindi ako magdala ng mga any virus or bacteria sa labas. So, doon ako sa public place nila pinaligo doon sa lugar ng mga sports, yung mga naglalaro ng mga volleyball, basta about related sa sports. Doon ako pinagligo. Binigyan nila ako ng mga disposable underwears, tsaka yun nga, yung shampoo, soap na disposable siya, yung once lang magagamit. And ano pa ba yung binigay? Yun lang. Tapos binigyan nila ako ng lumang damit, I think, para pansamantalang damit. Kasi guys, yung mga damit ko na bagong laba naman, nilaban din po nila yun. So, yun. And next, mabait si amo kapag pagdating mo, magyayaya po sila na kumain sa labas na kasama po kayo. Base po sa experience ko nung una kung amo, kasi meron akong kapalitang doon, Pinay na DH10. Then, pagkadating ko, kinabukasan,
kumain kami sa labas. Hindi kinagabihan din ata yun, eh. Di ko na maalala kung yung araw ng pag-arrive ko o yung kinabukasan yun, di ko na maalala. Basta nung gabi, yun yung kumain kami lahat sa labas. Kasama kaming dalawang tsaka yung family. Ayun. So, parang pa-welcome po ng family po yun sa akin. Kasi nga, kararating ko sa kanila. Na-appreciate ko yun. So, ibig sabihin, it's a good sign na mabait po yung amo. Then, next, mabait ang amo kapag maalalahanin po sila. For example, tatanungin ka, katulad sa na-experience ko. Tinanong nila po ako kung ano ang favorite kong food. And ako, wala naman akong idea kung bakit nila ako tinanong. So, sinagot ko lang din yung question ng amo ko. Sabi ko, gusto ko ng mangga. Parang wala na akong maisip na sasabihin. So, sinabi ko na lang na mangga. Tapos, kinabukasan, dala-dala na ng amo ko yung mangga. Siguro mga 4 o 5 mangga yun na malalaki, guys, ha. Hindi siya basta-basta mangga na yung maraming mga itim-itim. Makinis talaga yung mangga, guys. Yun nga lang, ano siya, siyempre malalaman naman natin yun kung maasim pa yung mangga, 'di ba? Medyo hindi pa siya hinog. Pero na-appreciate ko yun, guys. Hindi ko yun na-expect na bibilang pala ako ng mangga ng amo ko. And isang sign na yun na mabait yung amo mo. And another thing, mabait yung amo mo, guys, kapag hinayaan ka nila na kainin kung ano ang gusto mo kainin. Lahat ng pagkain diyan sa fridge, hahayaan ka nila. Katulad lang sa'kin, sabi ng amo sa'kin, kung nagugutom ka, kumain ka lang diyan. Puwede ka kumain ng mga noodles ang dami nilang noodles nun. Tapos may maling sila dun, guys. Siguro mga 3, 4 yun. Parang ako lang ata nakakaubos ng maling nila. Kasi ang ginagawa ko, tuwing off ko, niluluto ko yun, guys, ta's binabaon ko. Oo, 'di ba ang kapal ng mukha ko. So yun nga, ah, good sign na yun na mabait si amo 'pag gano'n, 'pag hinahayaan ka. Wala naman silang feedback sa'kin kasi basta ang sabi lang nila sa'kin, kumain ka ng kung ano-ano diyan. Kahit nga yung mga ano nila, guys, yung halimbawa 'pag may bumili sila ng mga soda, yung mga fruits na hindi ko naman kinakain dito sa Pinas, kumbaga parang expensive sa ibang sa lugar nila sa Hong Kong. Inaalok talaga nila ako. Tas nung kapag kumakain sila, after nung kumain pala, tas kumakain sila ng prutas, anong pata ay ano ba yun, yung ise-set aside pa nila yung sa akin, yung share ko. Yun, tatabihan talaga nila ako, kumbaga itatabi na nila yung para sa akin sa isang mangkok. Yun, 'di ba? Masyado silang thoughtful para sa isang domestic helper lamang. And then, another sign na mabait si amo kapag nagtatanong sila sa'yo, kamusta yung health mo? Kasi nung nandun ako, guys, dapat hindi ko po muna ito share, no? Kasi sa ibang vlog ko dapat. Pero sige, bibigyan ko na rin po kayo ng idea kung ano po talaga yung reason. Nung nandun po kasi ako sa Hong Kong, madalas pong nananakit yung lalamunan ko nun. And laging gumaganon ako. Kaya nagtatanong si amo, kamusta yung kalagayan mo? Bakit ano, may sakit ka ba? Mga ganyan-ganyan. Tinatanong nila ako palagi. So, 'di ba, kung sila yung hindi ano na anong pakialam nila kung anong nararamdaman mo. So, kumbaga, may malasakit sila sa helper po nila. Kasi inaalam talaga nila. Though, nasa, kumbaga, responsibility rin nila tayo kasi nga doon tayo nakikitira sa kanila. Pero syempre, ano pa rin yun sa atin, kumbaga na-appreciate natin yung concern nila para sa atin. So, dito naman sa present ko ngayon, though hindi ko pa kasi sila nami-meet. And yun nga, nagulat din naman ako
sa ano nila kagabi kasi nagsabi yung broker sa akin na ito yung message ni amo na sabi niya, "Hey," gano'n yung pangalan ni broker. Nagwo-wonder daw si amo kung ano ba daw yung bibili nila sa akin bago ako dumating daw sa kanila. Kung mga gamit ba, yung mga toiletries ba, towels, mga gano'n or mga gano'n. Tapos ang pakiusap daw nila sa akin na wag daw ako magdala ng ano, ng maletang malaki tsaka yung bago, kung mas maganda daw yung lumang-luma na daw talaga. Siyempre as usual, alam mo naman danas ko rin yun nung una. Yun nga, itatapon lang din kasi nila yung maleta. So yan guys ha, another tip po yan, though hindi siya kasama dito sa mga signs natin sa topic natin, pero another tip na lang po yan kapag kayo ay pupunta ng ibang bansa. Huwag po yung bonggang-bongga guys ha. At huwag kayong magdala masyadong gamit, saka yung maleta ninyo, ah, kung mamahaling man yan, naku po, pag napunta po kayo sa amo na tinatapon yung mga maleta, wala po kayong magagawa. Pero papalitan naman nila yan guys. Makikiusap yan sila sa and yun yung nangyari sa akin kagabi. Nakiusap sila kung puwedeng yung lumang maleta yung gagamitin ko kapag babiyahe na ako. Kaya sabi ko naman, "No worries ma'am, inisip ko na po yan and, wag na po rin po silang mag-alala na, meron naman din na akong towel." Sabi ko, tsaka yung luggage ko, yun yung dati ko pang maleta na binili din ng amo ko before. Hindi na talaga ako bumili guys kasi alam ko na yung mangyayari talaga. O, 'di ba? Doon pa lang, tingin ko mabuti si amo. Eh, lagi ko naman talagang, pinagpi-prayan na makatagpo ako palagi ng mga mabubuting amo, yung maiintindihan nila ako, ayun. So, ano pa yung mga bagay na na sa tingin mo mabait si amo? So yun, mabait si amo 'pag sinasama ka niyang kumain sa labas. Oo, kasi yung amo kong babae nung una, lagi akong kasama, kumain sa labas. Oo, 'pag ano kami, nagre-restaurant kami kasama ng bata, kami-kami lang ni amo. 'Di ba? Para nga lang kaming alam mo yung magkamag-anak lang. So ayan. Ano pa ba yung mga bagay na signs na mabait si amo? Ayun, 'pag nagbibigay po sila sa inyo ng mga alam mo yung ano, yung ampao, mga gano'n. Pero hindi ko pa siya naranasan yun guys, kasi yun nga terminated ako nung unang unang ano ko, contract ko, yung unang amo ko. Terminated kasi ako dun. Mababait din sila guys, pero sa susunod ko na-explain sa'yo bakit ako na-terminate. So, sa ngayon guys, yun lang muna yung mai-share ko sa inyo. Shinare ko lang din. Nakagulat lang din kasi ako sa, ano, yung sa reaction ng, reaction ba yun? So, yun yung parang feedback ni amo or yung, kasi natatawa lang ako na natutuwa kasi ibig sabihin, concern siya sa akin. Diba? Inisip na niya agad kung ano yung ibibigay niya sa akin pagdating ko, kung bibilan niya ba raw ako ng mga toiletries and towel. Pero sa akin, ayaw ko din kasi agad mag-expect nun. Kaya hinanda ko na talaga yung mga gamit ko. Mas maganda na yung may sarili, no? Ay, wag na lang din po kayo mag-expect po agad. Mas maganda talaga na ready po kayo kahit saan man po kayo magpunta. And kung may ibibigay man, di tanggapin nyo and say thank you to them. I-appreciate nyo na lang yung mga efforts nila. So, yun lang guys yung aking vlog for today. And sana nakatulong po ito sa inyo. Kumbaga, na-fulfill yung iniisip ninyo, yung haka-haka ninyo na mabait yung amo ninyo. So, ingat po tayo mga kabayan. See you on my next vlog. Bye!